Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Thunder Valenciayo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, habang tumatawa, hahaha. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo at sinabi sa seryosong tono. Ngayon wala na ang Emperor ng Westrington at ang kanilang kaharian ay nasusunog na. Nais ko kunin ang pagkakataon na ito, na maging Emperor ng Westrington, sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay labis na nagulat at sinabi, "Ano, tama ba ang aking narinig? Nais mo kunin ang kaharian ng Westrington at maging Emperor nito?" sabi ni Zubaji sa pagkagulat na tono. Nang marinig ito ni Daryl siya ay sumagot, "Oo Brother Zubaji, dahil kung lilipas ang mga panahon at ibalik ang Westrington at ang magiging Emperor nito ay baka maghasik ulit ito ng kasamaan sa ating mundo. Hindi na pwedeng mangyari iyon. At ang nasasakupan nito ay masyadong malaki. Nais ko din baguhin ang patakaran ng Westrington. Dahil sa patakaran ng Westrington ang mga mahihirap lamang ang naghihirap. Ngunit ang mga mayayaman sa mga nasasakupan ng Westrington ay namumuhay ng masarap," sabi ni Daryl. Oo, biglang naalala ni Daryl ang isang matanda na nakilala nila ni Lynn nang mapadpad sila sa Westrington dahil sa lagusan na nakatago sa lugar ng nasasakupan ng lahi ng mga elf. Na kanilang tinulungan dahil ito ay inaapi ng isang lalaki na mataas ang katayuan sa Westrington. At nais din mabantayan ng husto ni Daryl ang lagusan na ito. Dahil, alam niya, na kahit anong uri ng nilalang ay pwedeng dumaan sa lagusan na natuklasan nila ni Lynn. Naisip ni Daryl kung hawak niya ang buong nasasakupan ng Westrington. Mababantayan niya ang lagusan ng husto. At walang makakadaan basta-basta dito. Nang marinig ito ni Zubaji ito ay napakamot ng ulo at sinabi, "Kung gagawin mo iyon, kailangan mo ilantad ang iyong tunay na pagkakilanlan. At malalaman na ng lahat na ikaw ay nakabalik na sa ating mundo. Kung ganun ang mangyari, napakalaki ng chance na mabalitaan din ito sa ibang mundo ng iba't ibang nilalang lalo na ang mga lahing demon. Ang hindi nila alam, matagal nang inaakala ng lahi ng mga demonyo na si Daryl ay nakabalik na sa kanilang mundo. Lalo na ang hari ng mga demonyo na anak ni Gunn. Ngunit hindi ito naglakas ng loob upang makobkob ulit si Daryl. Dahil alam nila si Daryl ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual at ang kanyang sekta ay madaming kapanalig. At dahil din sa tinataglay na lakas ng haring demonyo na hindi pa talaga ganon kalakas. Dahil may kailangan pa itong gawin, upang mas lalo pa nito makuha ang tunay nitong tinataglay na lakas tulad ni Gunn. Kaya hindi ito kumikilos basta-basta. At tumungo ulit sa mundo ng mga tao. Dahil nung araw na makobkob nila sila Daryl, Dax, Chester, at Debra. Napagtanto ng hari ng demonyo na kaya nakatakas si Daryl dahil ito ay nagtataglay ng hindi mapantayan na kasanayan. Dahil ang laso na ginamit nila para mawala sa sarili ang sinumang makakaamoy nito talagang mapapasakamay nila ito, dahil ang laso na iyon napakamabisa at mabagsik. Ngunit si Daryl ay minuto lang nawala sa kanyang ulirat at bumalik agad-agad ito sa katinuan. Kaya ganon na lang din mangamba ang hari ng mga demonyo sa lakas ni Daryl. Kaya nagpatuloy ito sa paglinang ng kanyang spiritual sa nagdaan na taon. Na hanggang ngayon, ito ay pinapataas pa rin ang kanyang spiritual upang matalo si Daryl. At maya-maya, nang marinig ni Daryl ang mga sinabi ni Zubaji, ito ay naging seryoso ulit at sinabi, "Wala na akong pagpipilian pa kapatid Zubaji.
Kung patuloy kong itatago ang aking pagkakilanlan at ang aking tunay na kakayahan, hindi ko magagawa ng ayos ang aking mga nais gawin. At hindi ko maililigtas ang mga mahal ko sa buhay. Kung magkaroon ulit ng hindi maganda sitwasyon, siguro ito na ang oras upang ilantad ko na ang aking tunay na pagkakilanlan. Na ako si Daryl ang Elysium Gate Sect at ang bagong Emperor ng Westrington. Ay nakabalik na. Oo, naisip ni Daryl nung napaslang si General Hameno kanina ni Emperor Dwayne, na hindi niya magagawa makapagligtas ng isang nilalang lalo na ang kanyang mga mahal sa buhay. Kung patuloy pa rin niyang pipigilan ang kanyang tunay na lakas na hindi ipakita sa lahat. At dahil dun, naisip niya na ilantad ang tunay niyang pagkakilanlan. Maya-maya, tuldok, at nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsalita at sinabi, kung nais mo palang maging sayo ang Westrington, bakit mo ito sinunog? Nang marinig ito ni Daryl, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, itatayo ko ang bagong kaharian ng Westrington sa boundary ng North Mona at Westrington. Ang mansion ni Eunice ay aking gagamitin bilang imperyo ng Westrington. Madami dapat baguhin sa mansion na iyon. Ngunit pwede na ang lugar na iyon para maging imperyo ko. At maganda iyon. Nasa boundary ng imperyo mo ito. Para mas maging matatag pa ang ating alyansa. Ang North Mona at Westrington ay magiging matibay na imperyo sa ating mundo. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Zubaji. Siya ay ang salita at sinabi, kung nakapagpasya ka na, ikaw ay aking lubos na susuportahan at ang buong North Mona ay nasa likod mo lang palagi. Brother Daryl. At si Daryl ay nagsalita. Salamat Brother Zubaji habang ito ay nakangiti. At maya-maya, nang mapansin ni Daryl ang isang lalaki na kakaiba ang kasuotan ito ay nagsalita. Sino ang lalaki na iyon? Ang kasakasama ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Zubaji ito ay nagsalita. At napakamot ng ulo. Brother Daryl, bakit mo natanong? Sabi ni Zubaji. At si Daryl ay sumagot. Hindi ba isang kalaban ang isa na iyon na nakatakas mula sa loob ng kaharian ng Westrington? Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Zubaji agad-agad itong nagsalita. Nagkakamali ka. Kasama ko ang envoy na iyan. Nangako ako sa kanya, na kapag nakapatay siya ng 100 kasundaluhan ng Westrington at ang mga ulo nito ay kanyang madala sa akin, ay gagawin ko siyang general sa aking kasundaluhan. At nang nakikipaglaban na siya, ang general mula sa Westrington na si General Noel ay hiningi ko sa kanya ang ulo nito. Para dalan sa akin. Oo nga pala, biglang tumingin si Zubaji sa envoy. At ang envoy sa mga oras na ito ay hawak-hawak pa rin nito ang ulo ni General Noel ng Westrington. At si Daryl ay napatingin din sa hawak-hawak na ulo ng envoy. At si Daryl ay biglang nagsalita at nakaisip ng isang magandang gawain para sa bagong Westrington na kanyang pamumunuan. Brother Zubaji, ibigay mo na sa akin ang envoy na iyan. Siya ang gagawin kong unang general ng aking imperyo sa Westrington. Ang kanyang spiritual ay nagtataglay din ng pambihirang lakas, at hindi biro makapatay ng isang general sa malaking imperyo tulad ng Westrington. Lalo na kung ikaw ay isang envoy lamang. Kung maaari ay sa aking imperyo na ang envoy na iyan, sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, sigurado ka ba kapatid Daryl? Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita. Oo Brother Zubaji. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay sumagot agad. Kung ganun, siya ay iyong pagmamay-ari na. At si Daryl ay biglang lumipad kung nasaan ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate at ang envoy ni Zubaji, at si Zubaji ay sumunod kay Daryl. Nakikita ng mga kasundaluhan ang pagdating nila Daryl at ni Zubaji. Nang makarating na ang dalawa sa kinaroroonan ng envoy at mga kasundaluhan ng Elysium Gate, sila Daryl ay bumaba sa harapan ng mga ito. Ang mga kasundaluhan ng Elysium at ang envoy ni Zubaji ay nagbigay galang silang lahat at nagsiyukuan. Master Daryl, Emperor Zubaji, kayo pala, sigaw ng lahat habang ang mga ito ay nakayuko. At maya-maya si Daryl ay nagsalita. Alisin niyo na ang inyong pagkakayuko. May nais sana ako sabihin sa inyo. Napakahusay ng inyong ginawa na pakikipaglaban sa libo-libong kasundaluhan ng Westrington. Na kahit walang namuno sa inyo sa mga oras na iyon. Dahil si General Hameno ang pinuno ng inyong pangkat ay aking kasakasama sa loob ng imperyo ng Westrington na nakikipaglaban.
Kinalulungkot ko na wala na si General Hameno. Siya ay napaslang ni Emperor Dwayne. Ngunit, kahit ganon, namatay siya dahil sa kanyang katapangan. Ito ay isang malaking parangal sa tulad ni General Hameno at ng mga kasamahan niyo na namatay sa mga oras na ito dahil sa pakikipaglaban. Para sa katahimikan ng lahat sa ating mundo. At, lubos kong kinatutuwa ang inyong kahusayan sa pakikipaglaban. Salamat sa inyo. Dahil din sa inyo kaya napagtagumpayan natin na manalo sa labanan na ito. Sabi ni Daryl. At nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate sila ay sumagot. Kinararangal namin lumaban na kasama ang aming Sectmaster at ito ay mapagtagumpayan. Lubos namin kinatutuwa din Master Daryl na naging sakop mo kami sa iyong pamumuno laban sa kasundaluhan ng Westrington. Kung hindi dahil sa iyo, siguro ang kasundaluhan ng Westrington ay naghawasak-peren ng kasamaan at ngayon ay baka wala na din kami. At dahil din sa tulong ni Emperor Zubaji at sa kanyang kasama na namuno sa amin kanina. Upang magtagumpay sa labanan dito sa labas ng imperyo ng Westrington. Kung hindi dahil sa kanya, baka kami ay nakobkob na ni General Noel ng Westrington at ang kanyang mga kasundaluhan. Sabi ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate. At ngayon, wala na sa kasaysayan ang Westrington. At tuluyan na silang nabura sa mundo. Sigawan ng mga kasundaluhan. Nang marinig ito nila Zubaji at Daryl ang dalawa ay nagkatinginan. At maya-maya si Daryl ay nagsalita. Nagkakamali kayo. Ang Westrington ay hindi mawawala sa kasaysayan natin. Ito ay patuloy peren nakatayo. At ngayon ang bagong Westrington ay sinilang na. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate at ng envoy sila ay lubos na nagulat at ang envoy ay nagsalita. Ginagalang na Sectmaster Daryl. Paumanhin kung ako ay magsisalita. Ano ang ibig niyong sabihin na ang bagong Westrington ay sinilang na? Ano ang nais mo iparating sa amin Sectmaster Daryl? Sabi ng envoy ni Zubaji. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Ang bagong Westrington ay aking itatayo at pamumunuan bilang isang emperor. At sa tulong niyong lahat, mabubuo at matatayo ko ito ng matatag. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan at ng envoy sila ay nagulat. At ang envoy ay nagsalita ulit. Totoo ba ang sinabi mo Sectmaster Daryl? Pamumunuan mo ang bagong imperyo ng Westrington. At sa tulong namin lahat, kasama ako, sabi ng envoy at ito ay tumingin kay Zubaji. At si Daryl ay nagsalita at sumagot agad-agad. Oo, at dahil din sa mga sinabi ngayon ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate. Na pinamumunuan mo sila sa oras ng kagipitan. Kaya napanalo nyo ang labanan laban sa kasundaluhan ng Westrington. Kaya ikaw ay tinatalaga ko bilang aking unang general ng aking kasundaluhan. Sa bagong imperyo ng Westrington. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!